Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, paunang mensahe po ninyo, number 6, a mature woman. Ayan. So you will be dealing with a mature woman around this time, and this person is going to play a significant role sa buhay ninyo, Aries. No? Kung sino man ito sa buhay ninyo na maaring malaking impluensya niya sa iyo at this time. No? This could be anyone. Maaring boss ninyo siya, maaring isa siyang negosyante you're going to be dealing with, maaring siya ay nanay ninyo, grandma, in-law ninyo, no? This could be anyone, no? Na ano na to parang nasa mataas na estado siya sa siguro sa society, maaaring isa siyang pumapasok sa isip ko teacher. Siguro kung hindi siya teacher by profession, maaaring siya ay teacher din ninyo, no? Sa maaaring ganun ang ganap. So, we have number 7, message. Ayan, may mga mensahe kayong marireceive. Maaaring yan ay galing dito kay mature woman or posible din na ang subject ng message na to is si mature woman. Number 20, house. Ayan, so meron kayong posible din na yung message nito is related din sa bahay. Maaaring mga assessment ito ng bahay ninyo. Maaaring yan ay panahon na ngayon ng taxation, 'di ba? Pagdating sa mga properties, kaya siguro yung sulat na parating sa inyo, that could be assessment na kung magkano ang babayaran ninyo sa tax pagdating naman sa inyong bahay at this time. So possible din na ganun ang ganap dyan. What else? We have wealthy man. Ayan, napaka ganda naman ito kasi isang wealthy man, isang yayamanin, no? Yung makikilala ninyo siya ngayon, or maybe kilala nyo na to and you're going to be dealing with this person at this time. Si wealthy man, isa siyang very successful na pagdating sa kanyang money, career, and finances. Maaring isa na tong yayamanin talaga, no? Posible din, Aries, na si wealthy man ay isang negosyante, maaari din na siya ay isang tao na nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Posible na ito ay kamag-anak ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, manliligaw ninyo. This could be anyone, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, meron kayong mga dealings with this wealthy man around this time. We have concern, number 33. Number 33 sa master number po, Aries, kaya i-suggest din, pakitignan din po ninyo, i-google ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. So, siguro meron kayong mga concerns sa ngayon regarding this mature woman. So, siguro for others of you, maaring asawa din ninyo siya, no? So, depende sa inyong sitwasyon. So, anyways, meron kayong concern sa ngayon, and that could be linked to that mature woman. It could be linked to your house. Maaari din na yung concern na to, ito yung nilalaman ng message na to. So, siguro ito yung wino-worry ninyo sa ngayon. Number 34, occupation. So, possible na siguro ang iba sa inyo dito nag-a-apply ng trabaho at maaring yung message na yan is siguro offer na sa inyo, no? Job offer na ito sa inyo, or possible din na yung letter na yan galing sa inyong employer, galing sa inyong supervisor, maaaring ganon ang ganap, no? We have number 8, false person. Mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuha ninyo sa ngayon. Kasi, maaaring meron dito mga false person. Yung akala ninyo, nagpo-project ito na very sincere, very loyal, or very truthful sa inyo, very honest. Pero, hindi pala ganon ang totoong ginagawa, or hindi pala ganon talaga yung purpose ng pakikipag-usap nito sa iyo. So, mag-iingat kayo, be vigilant, be cautious, no, sa mga taong
you're dealing with around this time. So, pakiramdaman ninyong maigi ang mga tao para, alam mo yun, maiwasan ninyong mabudol kayo, mapagsinungalingan kayo. No? Kasi, maaaring isa tong sinungaling na taong ito. Number 22, this is another master number, Aries. So I suggest you please look up for the meaning of master number 22 along with the master number 33 for more guidance. Okay? So you may be dealing with an official person. Maaaring related yan dito sa false person na maaaring madiskubre ninyong niloko kayo, pinagsinungalingan kayo, nabudol kayo, and maaaring inireklamo ninyo ito. Or maaaring irereklamo nyo pa lang, no? Maaaring ganon. Or may mga dealings din siguro kayo dito with this official person transactions. Siguro ganon. Or maybe meron din kayong isasangguni, no? Dito sa official person na to, maaring kayo hihingi ng advice dito, no, regarding anything, regarding property, regarding anything, business, no, something like that. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, paunang mensahe ninyo concern. Ayan. So, siguro meron kayong ipinag-aalala. No? Meron kayong ipinag-aalala. Maaaring yung pinag-aalala ninyo is regarding this message, no, na natanggap ninyo. That could be anything. That could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. Tignan natin kung ano mga makasama nitong mga energies na to. But siguro, kung ano man ang laman nito, yun ang wino-worry ninyo. We have number 33. Number 33 is a master number. So, I suggest you please look up for the meaning of master number 33 for more guidance. Okay? What else? We have number 24, thief, mag-iingat kayo. This is a warning for you. Mag-iingat kayo sa inyong paligid kasi maaaring merong mga low vibration people around you. Maaaring meron ditong mga naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kayo ay mabudol, para kayo ay manloko, you know, different kinds of panloloko, no? Maaaring meron din itong binabantayan na kung ano ang mahalaga sa inyo, no? Kaya mag-iingat kayo. We have number 36, distant horizons. Maaring may biyahe, may travel ang iba sa inyo dito at maaring malayo-layo ang travel na ito. No, kung saan man ang destination na to, maaring malayo-layo ito from where you are now. Okay? Possible din na mga siguro travel ito across the globe or siguro pasyal din ito, tour siguro, or maybe yung travel na to is linked to a job opportunity, no? Maybe merong international job offer kayo dito, kaya yun ang pupuntahan ninyo. Number 28, expectations. Ayan, so malalim, no? Mga iniisip ninyo sa ngayon. Maaari din, no, na yung mga expectations ninyo parang siguro hindi na met, no? Sa ngayon, at siguro yun din ang concern ninyo sa ngayon, kasi siguro tinitignan ninyo, no, you are evaluating ngayon kung ano man ang mga naganap na sa buhay ninyo, ano na ang mga nangyari, ano na ang mga resulta, no, ng mga ginagawa ninyo, something like that. So what else for Leo? We have change, malaking pagbabagong maaaring maganap dito for some of you. We have distant horizon, so this could be related to travel. Ito din, yung change na to is related also to travel. So, most likely, meron ditong relocation kasi may mga gamit dito, no, sa sasakyan. So, siguro, maglilipat bahay ang iba sa inyo dito, or maybe you're going to change the place of residence. Maaari talaga na mag-a-abroad ang iba sa inyo dito, magmamigrate, maglilipat ng opisina,
maglilipat ng employer. It could be anything. No? It could be any change. We have privileged lady. This is a very abundant and prosperous energy. So, meron ditong opportunity kayo na magkapera. May opportunity kayo dito na magkaroon kayo ng financial blessings na yun ang maghahatid sa inyo ng financial freedom. No? Mararanasan din ninyo dito yung financial prosperity and abundance. What else? We have coffin. Coffin is ending and beginning energy. So, meron ditong magtatapos na sa inyo. And, or tapos na. Kasi sarado na si coffin. So, ibig sabihin dito, closed chapter na to. And you are heading towards a new beginning. So, it could be anything. Since kasama niya or katabi niya si privileged lady, maaring yung nagtapos na dito ay yung inyong mga financial problems. Siguro ang nagtapos na dito ay yung mga kakulangan sa pera, problema sa pera, financial constraints, no? Kasi nga, meron na tayong prosperity and abundance energy. Kaya maaring yung isinara ninyo na ditong pinto is about pagkukulang sa pera, no? Scarcity yung ganon. Kaya, you're heading towards abundance, you're heading towards prosperous life na from here on. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Sag ay number 7, message. So, merong mensaheng parating, no? Maaring sulat yan, notice. Maaring through email then possible na ganun din ang ganap. So, it could be anything, no? Maaring related yan sa pamilya, related sa trabaho, sa negosyo. So, depende sa inyong sitwasyon. Wow, napakaswerte ninyo sa ngayon. Merong paparating na pera and this is sudden wealth, no? Hindi ninyo ito inaasahan. Bigla-bigla na lang susulpot, no? Ang kayamanang ito. So, we don't know where this will be coming from. Pero, most likely, windfall of money ito. You never know kung saan ito manggagaling. Meron tayong slot machine dito. So, maybe galing din ito sa mga game of chance, no? Panalo, maaaring ganon. So, this is definitely a beautiful blessing. Kasi hindi ninyo ito pinaghirapan, hindi galing ito sa bunga ng pagsisikap ninyo. This is sudden wealth. This is a windfall of money. And may some synchronicity din dito, no? We have number 777, we have number 11. Those are both powerful numbers. So, I suggest po, pakitignan din ninyo ang ibig sabihin ng master number 11 at saka angel number 777. At pinakita din sa akin ng guides ko yung number 7 din dito. So, 4 na 7 ito. And number 7, you know, is a very lucky number. No, very lucky number. What else? We have 17. There is another 7 dito, no? So, wow. Sagittarius, meron kayong regalong matatanggap. Maaring ito ay very precious gift. Material, maaari din naman na hindi. Maaring pera din ito. Kung hindi man ito material na bagay, no? This could be an opportunity. At since kinang na kinang, no? Yung box na nandito na talagang ino-offer sa inyo, no? Yung regalo, bukas palad talaga ang nag-aabot sa inyo na regalong ito. This could be a very lucrative job offer or career or business opportunity. No, in other words, this could be a golden opportunity, Sagittarius. So, napakaswerte ninyo sa ngayon. We have number 13, wealthy man. Ayan. So, maaari din na you will be dealing with a wealthy man around this time, no? At si wealthy man, this could be anyone sa buhay ninyo. Maaring boss ninyo to, maaring manliligaw ninyo, asawa ninyo,
anak ninyo or bago ninyong makikilala. Maaring siya yung magbibigay sa inyo ng regalo or maaring siya yung panggagalingan ng sudden wealth na to, 'di ba? Who knows, no? 'Di ba, Sagittarius? But definitely you are going to be dealing with a wealthy man around this time, no? Maaari din na si wealthy man ay isang very influential person, no? Kasi si wealthy man, isa na talaga tong yayamanin, very successful in terms of money, career, and finances. Nasa tugatog na siya ng tagumpay, mayaman na siya, marami na siyang ipon, established na yung pinanggagalingan ng kanyang pera. Number 19, coffin. Ayan, yung coffin nito is an energy of ending and beginning, no? So, meron na ditong nagtapos. Tapos na ang sitwasyon na to kasi sarado na yung coffin. And you are about to move towards a new beginning na. Kung ano man itong natapos na to, maaaring nagkaroon na kayo ng breakthrough, nasolusyonan nyo na to, kaya paalis na kayo sa sitwasyon na yan. And you are heading towards a new beginning. We have number 10, journey. Ayan, so siguro natapos ng kontrata ninyo dito. Yun na na-pick up ko agad, trabaho. So siguro finished contract na kayo. Kaya iuwi na kayo, no? So maaring abroad, no? Maaring galing kayong abroad dito or sa abroad kayo nagtatrabaho. At siguro nag-finish contract na kayo or na-terminate ng mas maaga yung inyong kontrata. Kaya kayo ay pauwi na, no? Maaring ganon. Possible din na yung tinapos ninyo dito is yung trabaho ninyo, maaring nag-resign kayo or nag-early retirement kayo dito because you've got a wonderful job opportunity overseas. Maaring overseas ang biyahe na ito ninyo, Sagittarius. Maaring papunta kayo sa ibang bansa dyan, okay? What else? We have false person, mag-iingat kayo. Okay? Mag-iingat kayo sa taong ito. This is a warning for you na maaring merong mga tao dito sa inyong paligid na mambubudol, manloloko, yung mga gano'n, no? Kala mo, totoong-totoo siya sa'yo, sincere na sincere siya sa'yo, napakabait, napakaganda ng kanyang datingan sa'yo, pero naku, hindi yun pala ang totoong kulay ng taong ito. Ito pala ay talagang namimingwit lang sa inyo ng impormasyon, kinukuha lang ang inyong loob, no? At kapag nandyan na, nakuha niya ang loob ninyo, bumait na kayo sa kanya, at yan na, dyan na siya aatake ng panloloko. So, mag-iingat kayo sa mga ganong klaseng tao. Change is about to happen dito, no? Ay, tignan ninyo, wow, this is crazy. So, tignan ninyo, ang daming numbers na sunod-sunod. This is ascending numbers. Number 7, number 8, 9, 10, 11. Ayan. So, ascending numbers, no? Pataas. So, this is progress. So, definitely, magkakaroon kayo dito ng progress of events sa buhay ninyo. At ito ay papunta sa, syempre, isang progresibong pamumuhay, no? Kasi paangat, no? Paangat ang numbers, pataas ang numbers. So, pataas din dito yung ano ninyo, yung swerte ninyo, as in talagang pag-improve din, ano, ng inyong mga sitwasyon ang ganap dito. So, napakagandang pagbabago ang maaaring maganap sa buhay ninyo around this time, so which is really good. So, travel energy also is very imminent for you talaga. So, good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.